At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Nakitang-kita ko, humihiti ay sumisinghot ng white powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano, ito si Bongbong Marcos. Pinaulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan itong mga ito. Hindi ako nagsabi niyan. Grabe. Yung confidential informant. Ano ang access niya? Sir, yung parang sa akin, no, kahapon pinapanood ko kayo, parang for me the best part, no, yung best part na sinabi mo, yung minention mo yung pangalan ni Bongbong Marcos. Exactly. No? Kasi nga yung sinabi mo na nobody is above the law. Lahat tayo ay pantay-pantay sa batas. So, bakit hindi natuloy itong drug bust na ito? Kasi, bakit na-cover up? Kasi may nag-intervene, si Paquito Ochoa, no? Executive Secretary nung panahon na yon. At siya ay isang senador, si Bongbong Marcos at that time. At ito ay, hindi lang nangyari ito kay Bongbong Marcos, kundi sa napakaraming Pilipino, no? Pag mahirap ka, huli ka, no? Pero sa kanya, buong buhay niya, porket Marcos siya, maraming nagtatakip para sa kanya. So para sa akin, nung pinanood ko kayo, moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya, na may isang ordinaryong Pilipino katulad mo, ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila Lasso, na binibigyan na naman ng takip at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan para above the law na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa batas. Hindi siya, lahat sila dyan kung umasta Ganyan ang Pilipinas. Kung umasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan, they are above the law. No? So, siguro lang sir, gusto ko lang express yung pasasalamat ko. Kasi itong 2 taon na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay ng Pangulo na ito, ng administrasyon na ito, na kapag ka ikaw ordinaryong mamamayan, bababuyin ka ng mga ito. Walang hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino, kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit na ano. So, maraming salamat, sir, kasi isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating republika, ang ordinaryong mamamayan. So binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno, na kung sino ang totoong may kapangyarihan. Your reaction to that, sir? Bilang ngayon ikaw ay isang pambansang whistleblower and crusader sa pag-aayos ng gobyerno natin. Go ahead, sir. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na pagurian ako ng kung ano pa man po. No? Ito pong yung declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman na nai-reduce ko dun sa declaration ng confidential informant. Mula doon sa kanyang personal na kaalaman, nagkaroon po ako ng first-hand information based doon sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa mga ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Doon sa ano ito ginagawa, ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisinghot yan at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yun po yung sa akin. Yung po, yung pinanumpaan ko po sa laysay o yung testimonya sa Senado, base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng sinisikap ko po na ma-contact yung tao na aking na-interview, nakuna ng salaysay, para siya mismo yung magsalita doon sa Senado. Para once and for all,
nakita ng taong bayan Na hindi ka nagsisinungaling. kung ano itong ano. Sa akin naman wala namang ano, ang sa akin lang trabaho lang. Yeah. Dahil kung itong report na ito hindi nag-exist, walang ire-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maisog doon sa Tagum City. Klaro. Walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin, i-deny na lang ako, itatanggi ko yan, i-deny ko, walang ganyan. Walang ganyan. I-deny na lang para walang gulo. Walang igaganon kung wala yan. Sir, Kaya nga, sir, opo, excuse. Sa tingin po ninyo with your knowledge of network of information, buhay pa ba ang actual confidential informant na na-interview mo at nagawan ng deposition as basis for the request of pre-operation report targeting supposedly Senator Marcos then and now President Marcos and other personalities? Buhay pa po ba at kaya pang abutin itong confidential informant? sana po. Sana po. Ayun. Narinig niyo mga sana po. kababayan. Oo, yung kahapon, no, another thing parang very embarrassing for me to watch, no. At saka also nice to watch, yung kayo, parang alam na alam ninyo yung trabaho. No, alam na alam ninyo, bawat galaw, tsaka trabaho lang, no, sinasabi mo parate. Gustong-gusto ko yun kasi yun yung parang motto namin noon kay President Duterte nung kami nagtatrabaho, no. Lagi kaming, trabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Kahit ano iba to, basta trabaho lang tayo. Pero kahapon pinapakinggan ko si DG Lazo, no. Sakit niya pakinggan kasi parang hindi niya alam yung trabaho niya. At saka yung laging bumabalik ka sa mandato. Doon, yun mahalaga yun yung bumabalik sa mandato. Kasi nakita ko, under this presidency, lumalayo na yung usapan ko, pero gusto ko lang sabihin lang yon na napakahalaga, katulad kunyari ng PCO, Presidential Communications Office, hindi nila alam mandato nila, para nakakagulat masyado. No, kasi nakita ko, ang leadership na ito, kahit siya hindi niya alam yung mandato niya. No, so, it has become yung leadership, talagang apektado silang lahat. So, gusto ko makakita talaga ng lingkod bayan na alam niya yung mandato at yung trabaho niya. So, kahapon hindi ka malusutan kasi alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo. Yes, sir. At nadugtungan ko binabanggit Yes. ni Ma'am Lorraine, sir, binigyan ng pagkakataon ang PDEA na i-demolish ka. No? In fairness, Right away, no? right away, demolition Yeah, job. demolition job. Denial, and then sinalangan ka ng 8 na magdi-deny ng iyong sinasabi, but you stood your ground. Yeah. And hindi nila natinag ang iyong direct assertion, personal direct knowledge, and revelations in spite na 8. Yung 8 sinabi nila, iwas talaga sila to confront you, but you were confronting them with your truth. Ang tanong namin ngayon doon sa observation na yan, Mr. Morales, you were very certain of the truth. Ikaw ba ay Doon po doon convinced, sa- sir? Kumbinsido ka ba? Opo. Habang tinitipa mo, we will use your word, tumitipa ka sa direct investigation of the confidential informant doon sa kaso ng supposedly operations para arestuhin sina Marcos Jr., Maricel Soriano, among others, during that time of direct interview and up to the present that we're talking to you, and you are now at the Senate investigation, are you convinced that the President should have been targeted and executed with operations because you are convinced of the revelations of the confidential informant, you as an investigator, sir? Unang-una, kaya nagkaroon ako ng motivation para i-dokumento yung declaration ng confidential informant ay dahil doon sa mga litrato. Okay. Ang litrato na nakaprint sa papel, nung makita ko at pinakita yung pinanggalingan ng printed photos mula doon sa cellphone, pareho Pareho. At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Nakitang-kita ko, sumisinghot ng white powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano,
ito si Bongbong Marcos. Nung pinaulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan itong mga ito. Hindi ako nagsabi niyan. Grabe. Yung confidential informant. Ano ang access niya? Ano ang access niya? Sinagot din niya. Ano siya doon? Bakit nandun siya? Sinagot din ng confidential informant. Unti-unti kong inaalala yung mga panahon na nakaharap at nakunan ko siya ng salaysay. Kaya nga sabi ko, itong pinagmulan ng tao na to, sabi ko, ito lang yung po pwedeng maging daan para muli ko siyang makaharap doon sa Senado. Para mabigyan siya ng pagkakataon kung ano no. Sana buhay pa sa sir ha? maaari. At madugtungan pa. Para na rin matiyak yung kaligtasan niya. Sana, kung dumating man yung panahon, magkaroon ng garantiya, yung totoong magbibigay ng protection sa kanya. At sa iyo. Yun lang ang talagang problema. Kasi kung ang subject ng Presidente. usapin na ito ay yung mismong nanunungkulan, pangunahing nanunungkulan dito sa bansa, paano tayo nakakatiyak ng kaligtasan? Exactly. The point. Hindi kaya tayo biglang atakihin sa puso? O hindi kaya maging abo na lang tayo? Oh, wag sana. O hindi kaya ano no? Kaya nga sabi ko wala naman akong ibang tao na ganito no. So, yun po, yun yung doon lang po. Doon Why sa, are you kaya, not offered, sir? Why are you not offered security by the Senate? Or did they offer it through Senator Bato? And are you willing to accept it with your family? Ano naman po. Opo, gano'n naman po. Pero sa akin naman po, no, kaya nga sabi ko po kay Senator Bato sa no, on the record naman po yun. Wala naman mag-i-interest sa akin dito, kundi yung no, si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito lang naman yung issue. Kumbaga sa patahimikin nyo na yan para hindi na nagsasalita. Patahimikin nyo na yan para hindi niya na maiharap yung testigo niya. Patahimikin nyo na yan, di ba? Kumbaga sa kaya nga ang PIDEA, no, talagang sinisikap nila na gibain. Gibain yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Tama. Durog yung pagkatao ko. Pero, yung taong dinurog nila na naging pulbos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. What is happening now? Tandaan nila yan. Sir. Tandaan nila.